Ang desperado na po itong si Risa Hontiveros. Mantakin mo mga kababayan natin. Pati ba naman sa mga speech niya sa mga universities and school, abay, binabanggit niya po at sinasabing inaatake daw po siya. Mayroon daw pong organized na mga network or organization na umaatake dito sa kanya. Actually, wala namang network or organized group na umaatake dito kay Risa Hontiveros. Kundi, ang mga tumatalakay lang naman sa issue po ng paglabas nitong si Alias Rene, yung mga taong kagaya po natin na gusto natin malaman kung ano nga ba ang katotohanan, sino nga ba ang tunay na sinungaling, si Risa Hontiveros o itong si Alias Rene. Ngunit, imbis na sana po ay pakinggan ni Risa Hontiveros ang mga sinasabi ng mga vloggers at patunayan sana kung mali po itong si Alias Rene, abay mga kababayan po natin, pinagkakasuhan po yung mga vloggers. Kaya imbis na mga paganda pa, no, mapasama pa dito si Risa Hontiveros dahil ang kanyang mga pinagkakasuhan, may mga ugaling bakla pa naman. Alam mo yung ugaling bakla na literal na mga matataray at palaban po yung mga nakakalaban ni Risa Hontiveros. At hindi lang po yan mga kababayan natin, no? Mukhang naapektuhan kasi itong karera ni Risa Hontiveros sa politika. Bakit ko nasasabi yan mga kababayan po natin? Tingnan nyo po, si Risa Hontiveros ngayon ay nakikiusap or nananawagan sa mga yellow pink or pink yellow, no? Or pink dilaw ba yung tawag nila dyan? Na dapat daw na mag-consolidate na sila para sa 2028. Naku po, alam nyo ba yung kwento ngayon mga kababayan po natin? Na yung mga sinusulong ngayon ng mga tinatawag ni Risa na pink yellow ay hindi po siya para sa 2028, kundi si Leni Robredo at si Bam Aquino, at hindi lumalabas ang pangalan ni Risa Hontiveros, lalo na nung lumabas po itong si Alias Rene. Kahit yung sinasabing habibi niya na si Llamas, abay ang ini-endorso po ay si Leni Robredo dahil sinasabing si Leni Robredo lang daw yung kayang makatapat, no, or kayang makikipaglaban, kumbaga may fights ba, no? Dito kay Vice President Sara, kasi tingnan nyo naman kasi sa survey po wala talaga itong si Risa Hontiveros. Kaya siguro, naisip niya siguro na baka kung matatakot niya itong mga vloggers, no? Mapapatahimik niya po itong mga vloggers, mga kababayan po natin, baka siya yung pipiliin ng kanyang mga kaalyado. Anyway, mga kababayan po natin, kagaya nga ng sinasabi po nitong si Atty. Topacio, may pattern itong mga ginagawa ni Risa Hontiveros na tanim ebidensya. Or not tanim ebidensya, tanim witness. May pattern daw po ito. Kasi kagaya ng ginawa niya noon sa Parmali, ganun din po yung nangyari. Naglabas siya ng mga text messages na patunay na ebidensya daw na siya ay kusang kinuntak at nakiusap daw po itong mga witnesses para tumistigo laban sa Parmali. So, same thing po yung nangyari dito kay Alias Rene. Anyway, itong sinasabi ko sa inyo, na dala-dala ni Risa Hontiveros sa kanyang mga speeches na sa mga universities, ang problema niya. Problema niya sa pagbaliktad ni Alias Rene. Ay, nako Risa. Ito, panoorin natin mga kababayan. Ay palala ng palala ang mga pagpapakalat ng kasinungalingan para sa proteksyon ng iilan. Di ba? Palala ng palala daw po yung pagpapakalat ng disinformation or fake news. Si Castro nga, tanungin mo kaya si Castro. No? Mukhang sila po yung number 1 na nagpapakalat ng disinformation and fake news. Kahit sa issue nga lang ng mga drug-free barangays, no? Yung balay silangan reformation centers, hindi nila matutukoy. Isa yun naman. Patunayan mo na lang, Risa Hontiveros, kung sino talaga sa inyo ni Alias Rene yung nagsasabi ng totoo. Sino ba talaga sa inyo ang tunay na sinungaling? Sige, play natin pa. From social media platforms and networks to emerging technologies like AI, the rapid rise of technological innovations has been exploited and abused by many. But my dear graduates, it doesn't have to be this way. Just recently, my office has been attacked and harassed by a
former witness against accused child abuser and human trafficker Apollo Quiboloy, who went on video to claim that we bribed him to testify against the Kingdom of Jesus Christ leader. Talagang malaking kasinungalingan po ito. Talagang nakakainsulto sa higit 100 testigo na naglakas ng loob para isiwalat ang pang-aabuso at pananakit ni Quiboloy. We have now addressed his claims point by point. Maraming inosenteng mga tao na maaaring maniwala sa mga ganitong kasinungalingan. Actually, mga kababayan po natin, hindi naman maniniwala yung mga inosenteng tao kung mailalabas talaga ni Risa Hontiveros at mapatunayan na itong si alias Rene na naglabas ng kanyang parang testimony, no? Hindi pa naman ito sinumpang affidavit eh. Testimony, no? Ipatunayan niya na sinungaling po itong si alias Rene. Hindi lang yung mga proof na mga screenshot na yan. Talagang patunayan niya talaga, mga kababayan po natin. Kasi nakakaduda po eh. Kasi yung pattern na ito is obvious eh. Dahil ang mas malaki, mas malawak, at mas madami ang makinarya nila. Checking naman sana. So, isa sa kanyang kinasuhan, tingnan niyo po si Attorney Trixie Cruz. Tingnan niyo yung paliwanag ni Attorney Trixie Cruz, no? Dito po sa pag-file ng kaso ni Risa Hontiveros. Dahil malinaw naman po na walang isang organized network na umaatake sa kanya. Ito sinasabi niya na Pro Duterte na network daw po. Ito, how a Pro Duterte network organized against Hontiveros over any videos. Wala pong ganyan, mga kababayan po natin. No? Allegation lang po nila yan. Dahil sabay-sabay po na nagbigay ng mga reaction itong mga vloggers. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh. Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And Di ba? Ang ganda ng komento ni ni Attorney Trixie Cruz eh. Nagtaka nga tayo na sinama ni Risa eh. therefore, yung sinasabi nitong si alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook live namin doon. Tama. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yun. Buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinpoint out namin yung mga kahinaan. Gayon pa man, sinasabi namin na unang-una, itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement. Video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Pero yung accusation dito ni Risa Hontiveros, no, na may isang malaking network daw po na umatake sa kanya. So, ito mga disparate moves na rin ito ni Risa Hontiveros, mga kababayan po natin, no. Dahil talagang apektado po siya dito po sa paglabas ni alias Rene, kaya ngayon itong accusation. Eh hindi po tayo magtaka, kaya nanawagan siya na mag-consolidate itong mga pink dilaw, no? Dahil apektado na po siya. So gusto niya ngayong tumayo as leader, no, sa pink dilaw. Pero palagay ko malabo na ito, mga kababayan. Dahil sa Senado ngayon, naglabas ng statement itong si Kiko at si Bam na sila po ay sasama sa majority para makakuha po sila ng mga komite. So good luck kay Risa Hontiveros kasi mukhang siya ang may iwan na pink dilaw na minority pagdating po dyan sa Senado. Kasi sasanib nga sa majority itong si Bam at si Kiko. So lalabas na mukhang naiiwan. Kaya siguro gusto ni Risa Hontiveros na mag-consolidate itong mga pink dilaw. Pero ito nga ang hamon sa kanya ni Atty. Topacio. No, pwede niya pang kasuhan si Atty. Topacio kung talagang gusto ni Risa Hontiveros na linisin ang kanyang pangalan dahil mas maraming hawak daw ng mga ebidensya itong si Atty. Topacio. Ang challenge kung paano ni Risa Hontiveros kalabanin at kontrahin at palabasing sinungaling itong mga ebidensya na hawak ni Atty. Topacio. So tingnan natin, no? Tingnan natin itong sitwasyon na ito ni Risa Hontiveros. Tingnan natin yung kanyang mga galawan. Kasi non-stop ngayon eh. Kahit saan po siya magsasalita, ginagamit niya itong sinasabi niya na may Pro Duterte network organized daw na umaatake laban sa kanya. Pero walang ganon, mga kababayan natin. At ito lang, sabi natin kay Risa Hontiveros, patunayan niya na lang na talagang mali itong si alias Rene.
tama siya para maayos niya itong pangalan niya na ngayon ay napuputikan na at nababaon na sa malalim na putik, mga kababayan natin. So yan po yung ating update. Good luck kay Risa, of course. No? Good luck sa kanyang ambisyon at pangarap. Bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento and opinion. Maraming salamat.